Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, tatlong pag-uusapan natin ngayon. Una po na pag-uusapan natin ang siyamu tatawwu'. Pagkatapos po ay ang mga ibadatun tukaffaru biha sayyi'at at mga pagsamba na pinapatawad dito ang mga kasalanan natin, at ang sa'atul ijaba yawm al-jum'ah at ang oras na tinutugon dito ng Allah ang ating panalangin. So, ang una po ay siyamu tatawwu'. Ang siyamu tatawwu', ang pag-fasting na voluntaryo po, napakalaki po ng gantimpala. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmin fi sabilillahi, ang pag-aayuno sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 70 kharifa. Sino man nag-fasting ng isang araw sa landas ng Allah, ay ilalayo siya ng Allah sa impyerno sa loob ng 70 taon. So napakalayo ng paglalakbay na yun. 70 taon ang layo mo sa impyerno. Subhanallah. Ganyan po tayo ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala pag tayo pa nag-fasting ng sunnah na fasting. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, kullu amali ibni Adam lahu bi'ashrin ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lahat ng gawain ng angkan ni Adan ay minumultiply sa kanya. Ang gantimpala nito mula 10 hanggang 700. Maliban lang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa fasting, dahil ako mismo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magbibigay ng gantimpala nito, hindi ipinauubaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng fasting sa kanyang mga anghel, kundi sinulo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya na mismo ang magbibigay ng gantimpala sa taong mga nagfa-fasting. So, mapa-Ramadan, sa mga voluntaryong fasting. So, napakaraming voluntaryong fasting. Nandiyan yung araw ng Monday, araw ng Thursday, 3 araw sa buwan-buwan, yung Ayyamul Bid, na pag na-maintain mo yung 3 araw na every 13, 14, 15 ng buwan ng Hijri, ay para kang nag-fasting ng 1 taon. Tapos yung Monday at saka Thursday, tinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala mga mabubuting gawa natin sa araw na yan. At kaya naman ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagpa-fasting sa araw na yan. Nandiyan yung araw ng Arafah, fasting sa Arafah na pinapatawad ng nakaraan at susunod na kasalanan. Nandun din yung pinapatawad ng maliliit na kasalanan pong tinutukoy dito. Nandiyan yung fasting na Ashura sa ika-siyam at ika-10 ng Muharram. Nandiyan ang fasting ng Shawwal. Nandiyan ang unang 10 araw, siyam na araw ng Dhul Hijjah. So, napakaraming fasting po na voluntaryo na kung saan napakadami pong gantimpalang naghihintay sa atin dito. At kabilang ito sa mga pagsamba na pinapatawad sa atin. Mga ibada, mga pagsamba na kung saan ay pinapatawad yung mga kasalanan natin, yung pagbabasa mo ng Quran, ng Suratul Kahf hanggang sa susunod na Jum'ah ng Suratul Kahf, pinapatawad ng kasalanan sa pagitan nito. Ang Ramadan, sa pagpa-fasting mo sa Ramadan hanggang sa susunod na Ramadan, pinapatawad ang kasalanan mo sa pagitan nito. Ang tawag dyan, yung pong mga pagitan po ng mga obligadong sala, pinapatawad din po ang kasalanan mo sa mga pagitan nito. So, napakarami po mga kapatid sa mga gawain na sa pangapagbigkas, pagsasagawa ng wudu, kapag pinagbuti mo pagsasagawa mo ng wudu, at saka yung nagsagawa ka ng 2 raka'ah, pinapatawad din po ang kasalanan mo dito. So, napakarami pong mga uri ng pagsamba na kung saan, pag nagawa natin, ay pinapatawad po ang mga kasalanan natin. So, napakarami, subhanallah, punong-puno ng gantimpala ang naghihintay sa atin dito sa mundo. Kaya dapat ginagrab natin ang anumang mabuting sinasabi sa atin, ipinaparating sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dapat na ito ay gawin natin. Pero ang mga kasalanan dito na pinapatawad ay maliliit lang po. Yung mag-fasting ka sa araw ng Arafah, pinapatawad ang nakaraan na kasalanan mo at susunod na kasalanan, na susunod na taon. So 2 taon na kasalanan pinapatawad sa iyo dito. Pero maliliit lang po ng kasalanan. Yung kasalanan mo sa Muharram, sa pag-ayuno mo sa Ashura, ay pinapatawad din po yung kasalanan mo sa nakaraang taon. Dito naman, yung sa araw po ng Jumu'ah, nagkaroon po ng 2 opinion po dito ang ating mga ulama. Anong oras ba talaga pinakamainam na manalangin sa araw po ng Jumu'ah? Mayroon pong oras dyan na magdudua ka na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong dua. Ito po ay sa ibang hadith, sa pag-akyat po ng imam hanggang sa pagtatapos po ng salah. So yan ang oras na tinatanggap ng Allah ang dua natin. At ayon sa matibay na katibayan naman sa ibang pananaw, ay pagkatapos
ng asar hanggang sa bago pumasok ang maghrib. Subhanallah. So napakalaki ng gantimpala ng taong magdudua sa araw po ng Jum'ah. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yawm al-jum'ati 12 sa'atan. Ang araw po ng Jum'ah ay 12 hours ang oras nito. La yujad fiha 'abdun muslimun. Walang sino mang muslim na alipin yas'alullaha shay'a, nahihiling sa Allah ng isang bagay, illa atahu iyahum, ngaliban ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-'asr. Hanapin ninyo ito, pagsumikapan ninyong isagawa ito pagkatapos ng salatul asr. So tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua natin pagkatapos ng salatul asr hanggat sa hindi pa po lumulubog ang araw. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.